Mga kwento ni Fermo. Si Ginang Aida, baka siya ang mambabarang. Para bang sasabog ang ulo ko nun. Walang ano-anong sinabi ko kay Manang Pedra yon na may babaeng tumatambay dito. Tapos ay tinatanong noon ng bangin. Nagtanong naman ng matanda kung kilala ko ba umano. Kako oo. Si Ginang Aida. Dagdag ko ay nasa may malapit sa eskwelahan nakatira. Biglang sumimangot na mukha ni Manang Pedra. Tapos ay bumalik sa likod ng bahay. Sinundan ko yon. Nagmumura si Manang Pedra. Kung may alam lang umano ako sa ganitong aspeto, walang mangyayari sa pamilya ni Tia nun. Puntahan natin. Kung hindi ako nagkakamali, yun na ang bumarang. Sa bangin baka mo siya nakatingin lagi. Tumango ako noon at inulit ko ang katagang oo. Pinuntahan nga namin ito, kasama si Brady. Naroroon pa rin ang pagmamatyag ko sa kanya. Parang napapraning ako noon. Ultimong ilong ay sinisilip ko. Baka kasi may surot eh. Mabuti na lamang at pumapayag naman ito na suriin ko ang ilong niya. Suplado kasi si Brady, Sir Seth. Tsaka samay sa pagkabinaba ito. Noong makarating sa kalsada, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita ko kaagad si Ginang Aida. Naroroon ito sa kabilang kalsada. Parang nag-aantay ata yun ng pasaheroan. Dinuro ko ito tapos sinabi ko kay Manang Pedra na yun ang ginang. Sabi naman ito, lapitan daw namin. Walang ano-anong tinitigan ito ng malapitan ni Mamang Pedra. Noong makatawid na kami ng kalsada, nakikita kong nagtaka si Ginang Aida. Pero napapangisi at bigla na lamang itong bumati. Magandang gabi umano. Gabi na kasi nun. Mga 6:00 pasado. Hindi ako kumikibo nun. Pero nakakaramdam ako ng galit. Parang gusto kong sunggaban kaagad at bugbugin kaso iniisip ko din na baka mali ang hinala namin nun. Nagsalita si Manang Pedra. Kung pwede ba daw makausap si Ginang Aida nun. Ngumiti itong ginang at nagtanong kung bakit. Kung meron bang problema. May problema talaga. Malinaw na ikaw ang salarin sa pagkamatay ng pamilya dyan sa looban. Itong kasama ko, parte ng pamilya. Huwag ka magkakamaling kumilos ng hindi ko magugustuhan. Kasi ano mang gawin mo, mayayari ka talaga. Gulat na gulat si Ginang Aida noon sa narinig. Sinabi nitong namamaratang ba umano si Manang Pedra. Alam niya umano ang nangyari sa pamilya, pero wala siyang kinalaman. Hindi na nga daw siya nagtutungo doon malapit sa bangin, gawa ng baka pagkamalan pa siyang salarin. Umuugong na kasi ang balita ng mga panahon na yon. Nabarang nga ang tumama. Magaling ka magtago, pero dama ko pa rin ang presensya mo. Mangbabarang ka. Muling tumanggi si Ginang Aida. Paulit-ulit na umiiling nito. Hindi ko nakita na nagalit yon. Nagpakumbaba pa. Naiintindihan niya umano ang sitwasyon, pero wala daw siyang kinalaman. Kahit papuntahan ang bahay nila, at kahit pa suriin ang katawan niya kung may barang bang dala, malalaman daw ni Manang Pedra na wala nun. Hindi nagsalita si Manang Pedra. Lumapit ito kay Ginang Aida. Hinila ang kamay at pinakiramdaman. Kitang-kita ko yon. Napakalapit lang namin ni Brady. Pinatalikod si Ginang Aida. Sinuri ni Manang Pedra ang batok nito. Tapos ang pusod banda at mga kuko. Pinabuka pa nga ang bibig nito noon. Pansin kong seryoso si Manang Pedra. Nawari bang ito talagang salarin? Ilang mga sandali noon,
nagmungkahi ang matanda na samahan daw kami noon sa bahay nila Ginang Aida. Tumango naman ang babae. May karga ka kahit pa itanggi mo. Hindi man masama sa pakiramdam ko. Pero kaya mong gawin ang isang uri ng barang. Hindi na sumabat si Ginang Aida noon. Ako, may parte na galit pero natatakot pa rin. Nasa unahan ng eskwela ng bahay nito. Looban. Dumaan kami sa mahabang maisan. Malaking bahay. Nakita ko na yon. Madalas. Pero dati yon. Gawa ng matatanaw lang naman yun mula sa eskwelahang elementarya. Pero kamakailan ko lang nakilala si Ginang Aida na parabang hindi lumalabas ng bahay ito. 2 palapag yung bahay niya. Malinis at may kasama siya doon na kaidaran kong lalaki. Bukod pa dyan, may matandang lalaki din na wari ba'y tatayo ng ginang, habang itong binata naman, anak niya ata. Nasa labas lamang ako at si Brady, maging si Ginang Aida. Pumasok si Manang Pedra sa loob nun. Nagsabi lang noon si Ginang Aida na hayaan ng matandang babae. Wala namang naging reaksyon ng mga kasama sa bahay, maliban sa nakatitig lamang sila sa manggagamot. Ilang sandali noon ay lumabas ito. Bakit ka laging namamataan doon? Kung kailan pa may nagaganap na barang, doon ka nagpapakita. Walang kung anong barang sa bahay niyo pero may karga ka. Ano ba ang pinupunta mo doon? Ano ang motibo mo? Hindi kaagad nagsalita si Ginang Aida sa sinabi ni Manang Pedra. Samantalang ako ay kaagad na pagtanto na hindi siguro ito ang salarin. Nagpasalamat ako noon gawa ng naiisipan ko na kaninang suntukin yung babae. Hanggang sa nagsalita yon at nakakakonsensya ang mga isiniwalat nito. Ayon kay Ginang Aida, doon umano namatay ang kanyang asawa sa may ilog na makikita naman doon banda sa bahay namin noon. Di ba nga sinabi ko naman na sa baba ng bangin may ilog, tapos mga kabayan na. Binaril daw noong 1 taon ang asawa niya. Napapatango ako gawa ng may binaril nga doon. Dagdag pa nito ni Ginang Aida. Galing siyang ibang bansa. Nagtrabaho bilang OFW. Pabalik-balik kasi nga may sakit ang kanyang anak na isa. Blue baby daw kasi yung anak nito at kinakailangan talaga ng maalagaan. Pero namatay din. Panganay niya umanong anak yon. Tapos itong binata na nasa bahay, 2 anak niya. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng ginang, nawindang kami sa mga namutawi pa sa bibig nito. 1 beses lang naman dapat umano siyang pupunta doon. Pero may kakaiba daw sa lugar. May malakas na presensya umano na galing sa isang mambabarang. Sinusuri niya umano palagi. Inaalam niya kung ang mambabarang ba ay nakatira sa bahay namin pero hindi pala. Bagos, kami pala ang binabarang noon. Hindi na lamang umano siya nakialam kasi nga baka mapagbintangan pa siya, lalo na noong namatay ang tiya. Pero nakakatiyak si Ginang Aida na nasa malapit lamang daw ang mambabarang. Hindi kasi nawawala ang presensya sa lugar. Lumalakas pa nga umano lalo ito. Nakanganga ang bibig ko habang nakikinig. Ibig bang sabihin ay isang albularya din si Ginang Aida? Hanggang sa ayun nga. Bakit? Kasi nga sinabi din mismo yun ni Manang Pedra na kaya pala may karga ito sa katawan. Dapat ay ipinaalam mo na lamang sa pamilya para naman mabigyan ng abiso sila. Sabi naman ni Ginang Aida ay nasa kalagitnaan din siya ng problema. Baka siya pa yung pagbintangan. Ultimong itong ang si Manang Pedra ay napagbintangan si Ginang Aida noon. Humingi ito ng tawad. Pero kung nanaisin umano ay pwede siyang makatulong para kahit papano ay mapadali ang pagpuksa sa may salarin. Pwede kang makatulong. Maganda at maalam ka din. Pero paano kung nalaman kong ikaw yung salarin?
May gagawin kasi ako eh. Tapos kapag ikaw ang lumabas sa ritual, kahit wala pang masama sa'yo at dito sa bahay nyo papatayin talaga kita. Tumango si Ginang Aida nun. Ako naman ay naguguluhan pero pinaubaya ko na lamang kay Manang Pedra ang lahat. Sumama sa amin si Ginang Aida. Ayun, itinawas muna ni Manang Pedra ang pangyayari. Bunot lang yon, sinigaan. May nilagay na kung anong pulbo sa siga hanggang sa maaboy ito. Tapos pinakuha ko ng batya na may lamang tubig nun. Katamtaman lamang ang dami ng tubig. Naroroon kami noon sa loob ng bahay. Doon din nangyari ang pagtatawas. Sabi pa ni Ginang Aida, magaling umano ang pamamaraan ng pagtatawas na isinasagawa ni Manang Pedra. Pero alam niya sa sarili na hindi siya ang lalabas na resulta. Itaga daw yan sa bato na hindi siya ang salarin nun. Ito na pala yung sinasabi ni Manang Pedra. Ritual yon, na kung sakaling ang lumabas na resulta ay si Ginang Aida, papatayin niya kaagad ito. Yung abo ng bunot, dinakot ni Manang Pedra. Tapos ay isinaboy ito sa hangin sa tapat mismo ng batya. Yung mga alikabok, nalaglag sa tubig. Pero may iba ding natapon nun. Hindi ko alam pero biglang nagwika si Manang Pedra na, totoo ang mga sinasabi mo, Aida. Nasa paligid nga ang salarin pero hindi ikaw. Pasensya na at napagbintangan talaga kita. Alam ko ang ginagawa ko at hindi pa ako nagmimintis sa pagtatawas. Ang problema lang ang pagpapatawag sa salarin. Dong, anong pangalan nito? Ismael? Brady, di ba? Ito yung bunso ng mag-asawang namatay. Brady, gagamitin ko yung katawin mo ha. Sa'yo ko ipapako yung salarin. May tama ka ng barang at magagamit ko ito para makipag-ugnayan sa salarin. Magagamit ko din ito para patayin siya. Napapailing si Brady nun. Natatakot daw siya. Pero si Ginang Aida ang nagkumbinse. Ayon dito ay walang ibang paraan para matukoy talaga kung sino ang salarin. Tsaka mapupuksa ito sa pamamagitan lamang ng katawan ni Brady nun. Dito ay napapayag si Brady. Walang ano-anong may dinukot si Manang Pedra na kung anong bagay sa bulsa niya hanggang sa nalaman ko kung ano yon. 2 pirasong basyo ng bala. Kumbaga bala ng baril, pero walang tingga. Bagkos yung lagayan ng asupre na lamang na kulay bronze nun. Inipit ito sa mga daliri sa paa ni Brady. Nakaupo noon si Brady sa isang silya. Tapos ay nakahawak naman sa kanyang balikat si Ginang Aida. Nung mag-usal si Manang Pedra sabay ihip sa mukha ni Brady. Biglang bumagsak ang ulo ni Brady nun. Ilang mga sandali lang ay nagwika si Manang Pedra ng, Sino ka? Sino ka? Magsalita ka. Alam kong naririyan ka. Kapag hindi ka nagsalita, kikitilin ko ng walang pag-aalinlangan ng buhay mo. Pagkatapos magsalita nitong si Manang Pedra, pinisil niya ang mga daliri sa paa ni Brady. Siyempre yung sakit nun. May nakaipit na basyo ng barile. Umatungal si Brady nun pero Sir Seth, nanlilisik ang mga mata nito. Pagkatapos noon ay tumutulo pa ang laway. Ang sabi ni Brady, kahit anong gawin umano ng matanda ay hindi niya sasabihin ang kanyang pangalan. Bakit daw ginamit ang katawan ni Brady? Minuto na lamang umano. Mamamatay na ito. Sabi yung nagsasalita, Sir Seth. Hindi ito si Brady. Napapailing ako gawa ng yun pa lamang ang pagtawag sa salarin. Pinapasapi ito sa may tama ng barang. Nanguusal si Manang Pedra. Sabay gugit sa leeg ni Brady nun.
Nakita kong nakangisi lamang si Brady habang si Manang Pedra naman nagtataka. Ultimong sige ng Aida, nagwika ito na hindi daw tumalab ang pangkitil na orasyon ni Manang Pedra. Dapat ay bagsak na umano ang sumapi nun. Hanggang sa muli na namang nagsalita si Brady at sa pagkakataong ito, nakakatakot ang boses niya. Ano tatanda? Saktong-sakto, patay na ginamit mong katawan. Paano tatalab ngayon yung pangkitil mo? Wala nang dadaan ng kaluluwa yan eh. Lumipad na ang kaluluwa ng bata. Matapos lang makapagsalita, bumagsak ang ulo ni Brady. Kasabay noon ang paglabasan ng mga surot sa bibig at ilong nito. Nagmumura si Manang Pedra. Patay na daw si Brady noon. Hindi man lang niya naramdaman na nasa malubhang kalagayan na ito. Ang alam niya ay may barang pero hindi pa ganoon kalala. Kaya nga hindi pa niya ginagamot. Ang gusto niyang gawin ay papatay na lamang diretso ang salarin para mawala na rin kaagad ang barang noon. Napaiyak talaga ako noon. Iyak habang sumusuka. Hindi dahil sa nangdidiri ako kung hindi sa tindi ng tensyon na nararamdaman ko noon. Itong sige ng Aida ay napaupo sa sofa. Umiiyak. Sinisisi niya ang sarili niya. Dapat siyang sisihin dahil nga pinabayaan niya lang ang sitwasyon. Kahit alam niya na ang nangyayari. Ubus ng pamilya. Ang problema ay hindi pa napatay ang salarin noon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tama lang din naman ang ginawa mo. Madadamay ka. Lalabas lamang na ikaw ang mambabarang. Napakahirap nito. Hindi na mahuhuli yung animal na umubos sa pamilya. Pesteng dako siya. Wika ni Manang Pedro noon. Nagsisisigaw na ako noon, kako ako na lang dapat. Nagsasambik pa ako ng pangalan ng Panginoon. Napakabait na mga namatay. Bakit sila pa? Ako na lang dapat gawa ng ang mga magulang ko ay may bahid ng pagkakasala noon. Lumabas ng bahay si Manang Pedra. Niyakap naman ako ni Ginang Aida. Huwag daw akong mag-alala dahil gagabayan niya raw ako noon. Hindi ko man daw siya kaanak pero isipin ko na daw na parang walang nawala sa akin. Nakatitig ako kay Brady na hindi ko man lang mahawakan. Hanggang sa nakakita pa ako ng may nalaglag sa kanyang bibig noon. 2 bilog na singlaki ng holen. Garapata. Tinapakan ko yun at nagmumura. Sinabi kong sana'y mamatay na ang pumatay sa pamilya nila Tia. Maya-maya'y bumalik si Manang Pedra sa loob. Tinitigan ako nito at biglang nagwika ng, "Bakit hindi ka isinama? Bakit walang barang sa'yo?" Napatulala ako noon. Para bang alam ko na ang tumatakbo sa isip ni Manang Pedra. Parang ako yung pinamamaratangan nito. Pero taliwas pa lang nasa isip ko noon. "Sa'yo pinadaan ang barang. Wala kasi dito sa loob ng bahay. Nasa paligid lang, lalo na sa likod. Ginamit kang kasangkapan para maihatid ang barang dito. Sino ang mga kakilala mong malapit sa'yo bukod sa pamilya nila Imelda?" Tanong ng matanda. Kako, wala naman akong mga malalapit doon na kaibigan maliban na lamang sa mga pinsan ko. At kay Elsie. Si Elsie. Ito yung nakatira sa kabilang lupain. Kaanak lang nila Tio Darwin yon. Sumabat naman kaagad si Ginang Aida. Ang sabi nito ay parang tama umano ang hinala ni Manang Pedra. Na ako ang ginamit na daanan at tagapaghatid dahil wala naman siyang nararamdamang barang sa loob ng bahay. Maging siya'y inaamin niyang sa labas lang meron. Kaagad akong nagsalita. Sabi ko'y papanong sa akin pinadaan, wala namang nasuring barang si Manang Pedra sa akin nung kilatisin ako sa sementeryo. Orasyon lang ang ginamit dong Ismael at maglalaho kaagad ito kapag naihatid mo na.
Pero pwede kang magamit para maigapos ko ulit yung salarin. Umupo ka. Aida, pakihawak mo nga siya. Malalaman natin kung totoo ang pagdududa ko kapag kumapit sa kanya ang kaluluwa ng animal na yon. Walang ano-anong umupo kaagad ako. Nag-usal si Manang Pedra. Biglang lumamig ang pakiramdam ko. Para bang nasa loob ako ng ref nun at nakaramdam ng antok. Pagkaihip ni Manang Pedra sa mukha ko, dumilim na lamang ang paningin ko nun. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nung nagkamalay ako ay nasa sofa ako nakahiga. Pagkabangon ko ay pinainom ako ng tubig. Uhaw na uhaw ako, Sir Seth. Dito na ako nagtanong sa kung anong nangyari. Sabi ni Ginang Aida, patay na daw ang salarin. Pinatay nila ng sabay noong matapos makapagpaliwanag. Pero nalaman nila kung sino yon. Walang iba, kundi si Elsie. Gulat na gulat ako. Hindi ako makapaniwala. Kako hindi siguro si Elsie kasi nga mabait naman yun eh. Tsaka wala namang atraso sa kanya sila tiya. Marami akong sinabi. Pinapakinggan lamang ako ng 2 albularya. Hanggang sa sumabat na si Ginang Aida. Detalyadong ipinaliwanag niya sa akin na kung bakit nagawa ni Elsie yon. Ito umanong si Elsie ay ginahasa ni Tio Darwin. Nanginig ang katawan ko nang marinig ko ang katagang ginahasa. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang ginang. Wala daw lagi si Tia Imelda kasi abala sa kakaasikaso sa amin noon habang sa eskwela. Pero noong makagraduate ako ng high school, doon pa ito bumalik sa pagsama kay Tio. Pero habang wala si Tia, minumolestya umano ni Tio itong si Elsie. Lalo na't doon lagi natutulog sa may tindahan. Kaya daw hindi umuwi ang Tio Darwin gawa ng si Elsie ang pinagkakaabalahan nun. Hanggang sa hinalay daw ito ng makailang beses. Binibigyan ng pera pero kontra sa loob ni Elsie ang ginagawa ng tiyo niya. Umayaw ito sa trabaho at na-depress nun. Yun umano ang dahilan kung bakit kamuntikang mamatay si Elsie. Nakapagpatiwakal daw talaga si Elsie pero naabutan ng mga magulang. Nakalambiti na ito sa lubid doon sa banyo nila. Napapamura ako, Sir Seth. Hindi pala kamuntikang magpakamatay kung hindi nagpakamatay na talaga ito. Nagngingit-ngit ang paningin ko na wari ba'y mahihimatay ako nun. Walang alam ang mga magulang ni Elsie sa nangyari sa kanya. Gawa ng kaanak lamang nila si Tio at nahihiya din si Elsie nun. Lalo na kapag sinabi na makailang beses ng hinalay. Di ba nga, magtataka talaga ang mga magulang dito. Nagpahalay ng makailang beses. Tapos yun, gustong patayin umano ni Elsie si Tio pero hindi niya naman alam sa kung papanong paraan. Naisipan niyang idaan sa pagbabarang. Nakahanap umano si Elsie ng mambabarang na taga-Albuera. Pinabarang ni Elsie pero napayuhan daw ito na bakit hindi na lang si Elsie ang gumawa. Wala naman kasing dalang gamit si Elsie na galing kay Tio. Kaya hindi pwedeng mabarang nun. Tinuruan na lamang si Elsie ng mambabarang na yun sa kung paano gawin. Dumaan daw itong si Elsie sa maraming proseso, ritual, seremonya at marami pang iba. Ultimong paghalik sa bangkay ay nagawa na ni Elsie. Tapos noong may basbas na umano ito, doon na gumawa ng barang. Ako umano ang ginamit. Unang tinamaan ay si Tia. Kung sino ang nilalapitan ko, basta nasa loob lamang ng pamilya ay mamamatay dahil tatamaan talaga ng barang. Garapata at surot ang ginamit. Ako pa talagang naging tulay. Mas lalong nalungkot ako nun. Para bang gusto ko na lamang magpakamatay. Ito na yung sinasabi ko sa panimula, Sir Seth. Naging bahagi ako sa kung paano pinuksa ang salarin. Ako ang ginamit para patay nito.
Pero hindi ko binanggit na ako din pala ang ginamit para mamatay ang pamilya nila Tia. Itong pagiging mabait sa akin ni Elsie, kaplastikan. Sinasakyan lamang ako nito. Kaya pala may mga pagkakataon na pumupuslit siya sa bahay na hindi man lang sinasabi kung ano ang dahilan. At syempre dahil sa laging nakapuslit sa bahay, siya ang nakakakita lagi kay Ginang Aida. Pero ewan ko ba, bakit hindi ako galit kay Elsie? Mas galit pa ako sa sarili ko at sa tiyo. Hinahalay niya si Elsie noon. Totoo naman na hindi talaga ito umuwi minsan. Na walang alam ang tiya. Mantakin yung may pinoproblema pa ni tiya noon na baka may sakit siya na cancer. Wala siyang suliranin sa kanyang asawa na siya namang gumagapang na palayon kay Elsie. Maganda ang pagkapaliwanag mo, Aida. Natandaan mo talaga lahat ng mga sinabi ni Elsie. Hindi kasi doon nakatuon ang atensyon ko, kundi sa paghapos sa kanya. Walang tigil ako sa pag-uusal. Baka makawala pa. Alam ko naman yun, Manang. Nasaan na kaya si Elsie? Wala man lang tensyon dun sa bahay nila. Kalmado lang. Ismael, nariyan ba lagi ang mga magulang ni Elsie? Tinanong ni Ginang Aida sa akin. Sabi ko naman na hindi ko alam. Minsan wala, minsan naririyan. May pinagkakaabalan din kasi. Baka sa mga sanaling yon wala ang mga magulang. Baka si Elsie mag-isa. Pupuntahan po ba natin? Tanong ko noon. Umiling si Ginang Aida. Habang si Manang Pedro naman ay sinabing asikasuhin na lamang ang labi ni Brady. Tumango lamang ako noon. Wala na yung garapata at surot. Nagtungo ako noon sa bayan tapos pinakuha ko si Brady sa taga-punerarya. Kinabukasan, nasa loob na ito ng kabaong. Ang mga nakilamay, mga trabahante lamang nila Tia. Wala yung mga kapitbahay, takot pa rin. Dumating nga ang nanay ko at sa mga puntong yun ay kinausap ko na siya. Siniwalat ko ang buong pangyayari para na rin may makaalam sa panig ng pamilya namin. Wala namang nakakaalam talaga maliban na lamang sa 2 albularya. Sila Inkoy, hindi ako sigurado kung sinabi ba ni Manang Pedro doon na si Elsie ang salarin. Tingin ko hindi. Gawa nang wala namang nabanggit si Inkoy. Ang nakapagtataka, walang lamay sa bahay nila Elsie. Pumuslit ako doon. Tapos ang nakita ko lang ay ang nanay niya. Nagtanong ako sa kung nasaan si Elsie. Pero ayon dito ay umalis daw at hindi pa umuwi. Hindi baka mo nagpaalam sa akin nun kasi nga wala silang alam kung saan nagtungo ito. Kaya pala, dahil wala pala doon si Elsie, saan kaya siya namatay? Kung nasa mga kakilala dapat, ipinaalam na iyon kaagad sa mga magulang nito. Pero wala eh. Naisip ko na baka nasa tagong lugar ito namatay. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa nailibing na si Brady noon. Si nanay ay sinabihan akong sumama sa kanya pero hindi ako pumayag. Walang mamamalakad sa negosyo nila Tia. Kawawa naman ang mga trabahante. Sa akin ipinagkatiwala ang ari-arian. Kumonsulta kasi kami noon kasi nga patay na ang pamilya. Yang pinakamalapit daw na kaanak ang nagmamana. Yung ekspertong ding yun ang umasikaso sa mga papeles. Malaki ang nabayad. Naudlot ang pag-aaral ko noon. Dapat sa susunod na taon kolehiyo na ako pero mas pinili kong pamahalaan na lamang ang negosyo. Ginabayan naman ako ni Ginang Aida. Dumadalaw din si Manang Pedra. Isa pa, si Inkoy malawak na rin ang saklaw noon sa garahe at hindi talaga mapang-abuso. Tsaka nakapagtapos ng pag-aaral si Inkoy. Associate nga lang pero napaka-partikular sa makina. 2 taon ang nakalipas. Nag-aaral ako. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa umuwi si Elsie. Walang Elsie buhay man o patay. Sinubukan kong hanapin. Nakarating ako sa Abuera. Nakilala ko yung mambabarang na nagturo sa kanya.
Walang alam ito na hinahanap ko si Elsie. Hindi dahil gusto ko pa siya, kung hindi gusto ko lang malaman ang sitwasyon. Malay ko ba kung buhay pa? Yun kasing naglalaro sa isipan ko. Hanggat walang balita ay naguguluhan pa ako at hindi napapanatag. Hanggang sa noong nag-second year college ako. Dito na nalaman ng mga magulang ni Elsie na patay ng dalaga. Doon ito sa summer, sa loob ng gubat. Buto na lamang ang natagpuan pero may mga ID sa pitaka at bag na dala. Para bang lumayas ito. Tapos ay doon na igapos ito ni Manang Pedra. Pero sa kabila ng lahat, ang rason umano ng pakamatay ay baka ginahasa. Tinapon sa gubat. May nakapagsabi din na baka tinuklaw ng ahas gawa ng ang mga buto ay hindi naman mukhang hinalay. May pantalon pa nga umano ito. Hindi nagkalat ang mga gamit tapos may akahaka pa na baka nag-hike. Ano't ano pa man pero kumbinsido na ako sa mga sandaling ito. Pero hindi ako naniniwala na ginahasa at kung ano-ano pa. Kundi pinatayo ni Manang Pedra at Ginang Aida. Tinuruan ako noon ni Ginang Aida pero hindi ng barang. Mga pangontra at ilang mga orasyon. Lalo ng depensa sa barang at kulam. Albularyo nga ito. Dahil napakarami nitong alam pero hindi mo makikita sa mukha at tindig niya. Sa ngayon, alaala na lamang ang lahat, Sir Seth. Hindi ako masaya na napunta sa akin ang ari-arian. Makailang beses ko na rin naisipang magpakamatay. Nung college nga ako ay dumadaan ako sa isang therapy. Tapos may mga iniinom na mga gamot. Kahit saan ako tumingin, nakikita ko kasi sila tiya. Lalong-lalo na ang mga surot at garapata.